Isipin na gumising araw-araw na hindi mo alam kung makakain ka. Isipin na lumaki sa maruruming kalye, nagbebenta ng bulok na prutas para mabuhay. Ngayon, isipin ang pagbabago ng parehong katotohanan sa isang imperyo ng milyon-milyon. Ito ang kwento ni Miguel, ang batang nagmula sa wala, humarap sa gutom, karahasan at kahihiyan upang magtayo ng isa sa pinakamalaking negosyo ng pagkain sa Pilipinas. Nang walang pag-aaral, walang pera, walang koneksyon, sa lakas ng loob, muli niyang inimbento ang kanyang sariling buhay at pinatunayan na ang tunay na kayamanan ay hindi ipinanganak sa bulsa, ito ay ipinanganak sa puso, maghanda para sa isang paglalakbay ng luha, pawis at tagumpay. Ipapakita sa kwento ni Miguel na hindi mahalaga kung saan ka magsisimula. Ang mahalaga ay kung saan mo gustong makarating. Ito ang kwento kung paano naging milyonaryo ang isang street vendor at binago ang buhay ng libu-libong tao magpakailanman. Unang kabanata ang gutom na nagturo kung paano lumaban, ipinanganak sa isang nayon na kinalimutan ng mga pinuno. Sa pampang ng maruming ilog sa Pilipinas, hindi alam ni Miguel kung ano ang kaginhawaan. Karaniwan ng gumising na kumakalam ang iyong tiyan, naramdaman ang mamasamasa na simoy ng hangin na dumaan sa mga dingding na gawa sa kawayan ng iyong pansamantalang tahanan. Ang kanyang ina, si Rosa, ay gumawa ng mga himala sa pamamagitan ng maliit na bigas na maaari niyang matipon sa isang linggo. Ang kanyang ama, si Hernando, ay isang mangingisda at madalas bumalik na walang dala, natalo ng polusyon at hindi patas na kompetisyon. Ang pagkabata ni Miguel ay minarkahan ng kawalan. Ang kanyang uniforme sa paaralan ay natagpi ng maraming beses na ang orihinal na kulay ay hindi na makilala. Minsan naglalakad siya ng walang sapin papunta sa paaralan, isang marupok na gusali na tila gumuho sa hangin. Ngunit sa hilaw na kahirapan na iyon, natutunan niya ang kanyang mga unang aralin tungkol sa katatagan. Sa tuwing nahuhulog siya habang sinusubukang tulungan ng kanyang ama na hilahin ang lambat, bumangon siya nang hindi nagrereklamo. Sa tuwing nauubusan siya ng pagkain, ipinangako niya sa sarili na gagawa siya ng paraan para baguhin ang kanyang kapalaran. Mahaba ang mga gabi, nagustuhan ni Miguel na humiga sa mamasamasa na buhangin sa tabi ng ilog, nakatingin sa langit at nananaginip. Pinangarap ko ang isang kinabukasan kung saan makakain ako nang walang takot na mawala ito bukas. Kung saan hindi lihim na umiiyak ang kanyang ina, pilit itinatago ang sakit na makitang nagugutom ang kanyang mga anak. Ikalawang kabanata, unang barya, unang pangarap. Sa 10 taong gulang, ginawa ni Miguel ang kanyang unang mulat na desisyon na baguhin ang kanyang realidad. Pinagmamasdan ng daloy ng mga manggagawa sa kalapit na kalsada, naisip niya, paano kung may ibinenta ako sa kanila? Nang walang pera, ngunit sa maraming pagnanais, nag-improvised siya. Pumulot siya ng ilang mangga na nalaglag mula sa mga puno, nilagyan ng lumang balde at nagtayo ng maliit na tinda sa gilid ng kalsada. Ang unang araw ay nakapipinsala, nagbebenta ng hindi nahugasan, hindi organisadong prutas. Kakaunti ang mga taong nanganganib na bumili. Pero pinagmasdan ng mabuti ni Miguel. Nakita niya kung paano tinawag ng ibang mga salespeople ang mga customer ng may mga ngiti na may mapangakit na mga parirala. Naunawaan niya ng katutubo na ang pagbebenta ay higit pa sa pag-aalok ng mga produkto. Nag-aalok ito ng pag-asa, pakikiramay, sangkatauhan. Sa ikalawang araw, hinugasan niya ang mga prutas, inayos ng mabuti ang balde at sinimulang batiin ang lahat ng dumaan. Sa pagtatapos ng linggo, nakolekta niya ang mga unang barya na kumikinang sa kanyang mga kamay na parang mga diamante.
Sa maliit na tubo na iyon, bumili siya ng isang kahon ng murang candy at nagsimulang palawakin ang kanyang linya ng produkto. Ang mga unang baryang ito ay higit pa sa pera. Sila ay mga buto. Mga binhi ng panaginip na tahimik na tumubo sa loob niya. Ikatlong kabanata ang mga bato sa daan. Sa kanyang paglaki, dumami din ang mga hadlang. Ang mga tiwaling lokal na pulis ay madalas na kinukuha ang mga produkto ng mga nagtitinda sa kalye na binabanggit ang ilegal na pag-okupa sa mga pampublikong kalsada. Nakita ni Miguel ang iilan niyang mga gamit na sinipa sa kanal ng higit sa isang beses. Nagkaroon pa rin ng kompetisyon. Ang ibang mga kabataan na kasing gutom niya ay nagsisikap na magbenta ng parehong mga produkto. Hindi karaniwan na masaksihan ang mga away, pagmumura at pagtulak. Gayunpaman, nagpasya si Miguel na sumunod sa ibang landas. Sa halip na makipagkompetensya, sinubukan niyang ibahin ang sarili. Pinili niya ang mga alternatibong oras, mas abala na mga lokasyon at nakatuon sa kalidad. Kung nagbebenta ito ng juice, ito ay sariwa. Kung ang prutas ay ibinebenta, ito ay hugasan at pinutol sa lugar. Ito ay mga tao ng maraming pagsisikap at halos walang pagkilala. Bumalik si Miguel sa maraming gabi nang walang hapunan. Nakita ang kanyang ina na nakatulog sa sobrang pagod na hindi man lang managinip. Nasaksihan ang mga kaibigan noong bata pa na sumusuko, nasangkot sa maliliit na krimen na wala ng tuluyan sa mga eskinita ng lungsod. Bawat pagkawala, bawat pagbagsak humubog sa kanya. Ito ay naging mas malakas, mas maingat, mas determinado. Ika-4 na kabanata ang pananaw na nagpabago sa lahat. Ang turnaround ay nagsimula halos hindi mahahalata. Isang maalinsangang umaga habang nagtitinda ng juice malapit sa isang construction site, napansin ni Miguel na patuloy na nagrereklamo ang mga manggagawa tungkol sa kakulangan ng mabilis at murang pagkain. Isang simple ngunit revolusyonaryong ideya ang isinilang doon. Paano kung nagbebenta siya ng mga lunchbox? Nang walang mapagkukunan, nagsimula siya sa maliit. Nagluto siya ng kanin, itlog at naghanda ng mga simpleng pagkain na ibinebenta sa murang halaga. Sa unang araw, ibinenta niya ang lahat ng mga kahon ng tanghalian bago magtanghali. Sa pangalawa, dumoble ang demand. Sa loob ng isang buwan, hindi ko na ito kayang pangasiwaan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, ginawa niya ang pinakamatapang na desisyon sa kanyang buhay sa ngayon, pagkuha ng tulong. Inanyayahan niya ang 2 walang trabaho na pinsan na magluto at mamahagi ng mga kahon ng tanghalian. Hinati niya ng patas ang kita at personal niyang inalagaan ang kalidad. Ang Miguelito lunchboxes na nagsimulang makilala ay naging isang malaking tagumpay sa mga manggagawa ng lungsod. Ito ay hindi lamang ang pagkain. Ito ay ang dignidad. Nag-alok si Miguel ng murang mga pagkain, ngunit maayos na nakabalot na may mga kubyertos at maliliit na sulat kamay na tala ng pampatibay loob. Have a good day. You are stronger than you think. Ituloy ang laban. Ang mga simpleng detalyeng iyon ay lumikha ng isang hindi nakikita ngunit malakas na ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang mga kliyente. 5 kabanata, pag-imbento, muli ng tolda. Ang tagumpay ng mga lunchbox ay nagdulot kay Miguel hindi lamang ng kita, ngunit isang bagay na mas mahalaga, pagkilala. Hinihintay na siya ng mga trabahador. Nagsimulang hilingin sa kanya ng mga kalapit na may-ari ng tindahan na magbigay ng pagkain para sa kanilang mga empleyado. Lumaki ang demand, ngunit tumaas din ang pressure. Ang pagtatrabaho sa kalye na napapailalim sa lagay ng panahon, pangangasiwa at karahasan sa lungsod ay hindi napapanatili sa mahabang panahon. Mga gabing walang tulog si Miguel, nagmumuni-muni. Halos wala akong alam tungkol sa formal na negosyo.
Wala siyang pinag-aralan at halos hindi niya alam kung paano pirmahan ang sarili niyang pangalan. Ngunit nagkaroon siya ng pangitain. At sinabi sa kanya ng pangitaing ito na kailangan niyang gawin ang susunod na hakbang, iset up ang kanyang unang permanenteng establishmento kahit na ito ay maliit. Inipon ang lahat ng kanyang ipon, kasama ang isang impormal na pautang na kinuha sa tulong ng isang kapitbahay. Nagrenta siya ng isang maliit na espasyo sa isang gilid ng kalye. Ito ay halos isang abandonadong garahe na may tumutulo na bubong at nagbabalat na mga dingding. Ngunit para kay Miguel, ito ay isang palasyo. Siya ay nagretiro gamit ang kanyang sariling mga kamay sa tulong ng kanyang mga pinsan at ilang mga kaibigan. Bininturahan nila ng puti ang mga dingding, mga improvised na mesa gamit ang recycled na kahoy. Nilinis ang bawat pulgada ng halos relihiyosong pangangalaga. Binuksan niya ang maliit na restaurant na walang masyadong kilig. Isang improvised truck lang at maraming pag-asa. Sa unang araw, kakaunti ang mga customer na nagpakita. Ngunit alam ni Miguel ang kapangyarihan ng pagtitiyaga. Patuloy niyang inihain ang kanyang simple, malasa at murang pagkain. Palaging may parehong pangangalaga, palaging may parehong sulat kamay na mga tala. Ang reputasyon na itinayo niya sa mga lansangan ay nananatili sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimulang mapuno ang maliit na restaurant. Manggagawa, mag-aaral, may bahay, lahat ay natagpuan doon, hindi lamang pagkain, ngunit maligayang pagdating. Naunawaan ni Miguel na sa batayan ng lahat, ang mga tao ay hindi lamang naghangad na masiyahan ang gutom ng katawan, kundi pati na rin ng espiritu. Ika-6 na kabanata, maliliit na tagumpay. Malaking taya. Ang mga sumunod na buwan ay isang pagkakasunod-sunod ng maliliit na tagumpay na, kapag pinagsama-sama, ay humubog ng isang tahimik na imperyo. Sa tubo mula sa restaurant, nagbukas si Miguel ng pangalawang unit. Sa pagkakataong ito ay mas sentral, malapit sa terminal ng bus. Ang format ay pareho, pagiging simple, kalidad at sangkatauhan. Nagsimula siyang mag-aral sa gabi. Nag-sign up siya para sa mga libreng kurso sa entrepreneurship na itinataguyod ng mga lokal na NGO. Natutunan ang tungkol sa cash flow, marketing, strategic planning. Ang bawat bagong konsepto ay hinigop tulad ng tuyong lupa na sumisipsip ng tubig mula sa unang ulan. Pakiramdam niya ay muling isilang siya, muling natuklasan ang kanyang sarili. Ang pagpapalawak, gayunpaman, ay nagdala ng mga bagong hamon. Ang pamamahala ng empleyado ay mahirap. Ang mga hinihingi ay walang awa. Mas maraming demanding na customer ang lumitaw at tumaas din ang kompetisyon. Nagkamali si Miguel. Nagkaroon ng mga pagkalugi. Minsan pakiramdam niya nalunod siya sa mga bayarin, sa pagdududa, sa takot. Pero hindi niya naisip na sumuko. Bawat pagkatisod ay isang aral. Bawat pagkatalo, bagong diskarte. Nung isa sa mga walang tulog na gabing iyon, nung sinusuri niya ang kanyang mga balanse at sinusubukang unawain kung saan siya nagkamali, gumawa siya ng desisyon na magbabago sa lahat, pag-iba-ibahin. Sa halip na umasa lamang sa mga restaurant, lilikha ito ng isang linya ng mga produktong ready-to-eat, mga frozen na tanghalian na ibinebenta sa maliliit na pamilihan at convenience store. Ito ay isang malaking panganib. Ang paunang pamumuhunan ay mataas. Ang mga pagkakataon ng pagkabigo ay napakalaki. Ngunit alam ni Miguel ang mga pangangailangan ng kanyang mga tagapakinig tulad ng ilang iba pa. Alam niya na maraming manggagawa ang may hindi inaasahang schedule at nangangailangan ng mabilisang pagkain sa bahay. Tinaya niya ang lahat ng mayroon siya at pagkatapos ang ilan sa bagong pakikipagsapalaran na ito, ika-7 kabanata, ang halos huling bagyo.
nang tila sa wakas ay nakangiti na sa kanya ang hinaharap. Sinaktan siya ng trahedya sa lakas ng bagyo. Isang mapangwasak na bagyo ang nanalasa sa rehiyon na sinira hindi lamang ang mga tahanan at kalsada, kundi pati na rin ang 2 restauran nito. Sa isang gabi, nakita ni Miguel ang mga taon ng trabaho na nabunot na parang dahon sa hangin. Habang naglalakad sa mga guho, naramdaman ko ang mapait na lasa ng pagkatalo sa aking bibig. Nadama niya ang hindi mabata na bigat ng responsibilidad para sa kanyang mga empleyado at para sa mga pamilyang umaasa sa kanya. Marami ang nagsabing oras na para sumuko, na hindi sulit na subukang buuin muli, na marahil ito ang tiyak na senyales na tapos na ang kanyang oras. Sa loob ng maraming araw, walang patutunguhan ang paglalakad ni Miguel sa mga wasak na lansangan. Nakita niya ang mga bata na umiiyak dahil sa gutom, mga desperadong ina, mga matatandang nagbitiw sa kabuuang kawalan. Nakatingin ito sa mga mukha, mga salamin ng nakaraan na gustong-gusto niyang iwan, na natagpuan niya ang kanyang sagot. Hindi ako susuko sa kung ano ang natitira sa kanyang ipon at isang pagnanais na nabago sa pamamagitan ng pangangailangan. Nagsimula siyang muli. Una, may malit na pansamantalang tolda na naghahain ng libreng pagkain sa mga pinakaapektado. Pagkatapos, unti-unti, muling itinayo ang mga operasyon nito, muling pagtatayo, muling pagimbento. Ang komunidad nagpapasalamat, gumanti. Ang mga lumang customer ay nagdala ng mga kaibigan. Ang mga bagong customer ay naging kusang mga tagataguyod. Hindi lang pagkain ang binenta ni Miguel, nagtinda siya ng pag-asa. Isa itong buhay na simbolo na posibleng bumangon mula sa abo. 8 kabanata mula sa lupa hanggang sa langit. Ang nagsimula bilang isang pansamantalang tolda sa gitna ng kaguluhan ay naging isang kilusan. Ang mga lokal na pahayagan ay nagsimulang maglathala ng mga ulat tungkol kay Miguel. Tinawag nila siyang negosyante ng mga tao, ang taong tumanggi na talikuran ang kanyang sariling kasaysayan. Inimbitahan siya ng mga programa sa telebisyon para sa mga panayam. Biglang umalingaw-ngaw ang boses niya sa mga lugar na hindi niya akalaing maririnig. Ang pagkilala ay nagdala ng mga bagong pagkakataon. Isang malaking supermarket ang nag-alok sa kanya ng kontrata para ibenta ang kanyang mga nakapirming lunch box sa pambansang sukat. Sa isang simpleng pagpupulong, nakaupo sa isang malamig at naka-air-condition na silid sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinirmahan ni Miguel ang kontrata na magpapabago sa kanyang landas magpakailanman. Sa pagsulong ng pera, nagtayo siya ng isang maliit na pabrika. Kumuha ng mas maraming manggagawa mula sa kanyang sariling komunidad at ginawang propesyonal ang buong linya ng produksyon. Ang mga kahon ng tanghalian na Miguelito ay nakakuha ng mga modernong label at nagsimulang ibenta hindi lamang sa mga sikat na merkado, kundi pati na rin sa malalaking network ng pamamahagi. Ang tagumpay ay napakalaki. Sa wala pang 2 taon, dumami ng husto ang mga benta. Si Miguel, ang batang iyon na minsang nagtitinda ng mangga sa gilid ng kalsada, ay nagsasara na ngayon ng mga deal sa mga international investor. Gayunpaman, tumanggi siyang mawala ang kanyang kakanyahan. Siya ay gumawa ng isang punto ng personal na pagbisita sa mga pabrika, pakikipag-usap sa mga empleyado, pakikinig sa kanilang mga kwento. Alam niya na ang kanyang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nagmumula sa pera, ngunit mula sa tiwala na binuo ng pawis, luha at dugo. Ang pera ay dumating sa alon. Una, sapat na para i-renovate ang lumang bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, upang bumuo ng mga bagong unit ng pagmamanupaktura. Pagkatapos ay mamuhunan sa real estate at maliliit na lokal na startup. Biglang nagpakita ang mga bank account ng mga numerong hindi kailanman pinangarap ni Miguel.
Siya ay opisyal na, isang milyonaryo. Ngunit sa kanyang puso, ang pinakamabigat ay hindi ang mga numero, kundi ang katiyakan na dala ng bawat tagumpay, ang mga peklat ng nakaraan. Chapter 9, Millions, na ang ibig sabihin ay higit pa sa pera. Sa pamamagitan ng kanyang tagumpay, sa pananalapi na pinagsama, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na nahaharap sa isang bagong sangangdaan. Maaari siyang magpakasawa sa madaling luho na hinahangad ng marami. Mga imported na sasakyan, mga mansyon sa mga saradong lugar, mga biyahe sa ibang bansa. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang mga daliri. Ngunit mas malakas na nagsalita ang nakaraan. Naalala niya ang mga gabing natutulog siya sa malamig na buhangin. Ang mga umaga na nagtitinda siya ng mga nilabhang prutas sa mga tumutulo na timba. Ang mga hapong nakita niyang nawala ang mga kaibigan sa krimen dahil sa kawalan ng pagkakataon. Alam ni Miguel na ang tunay na kayamanan ay gumagawa ng pagbabago. Gumawa siya ng isang pundasyon na may bahagi ng kita ng kanyang kumpanya. Nag-alok ang foundation ng microcredits sa mga street vendor, libreng training courses at basic food, baskets sa panahon ng krisis. Pinunduhan nito ang mga scholarship para sa mga kabataan na hindi kayang bayaran ang universidad. Naging sponsor siya ng mga pangunahing proyekto sa kalinisan sa mga nakalimutang komunidad. Sa bawat bagong proyektong binuksan, mas kumpleto ang pakiramdam ni Miguel. Higit sa mga numero, gumawa siya ng mga tulay na naguugnay sa kawalan ng pag-asa sa pag-asa, gutom sa kasaganaan. At tahimik, binigyan niya ng inspirasyon ang libu-libong iba pa na maniwala na ang kanilang sariling mga kwento ay maaari ding isulat ng may pawis, tapang at pananampalataya. Ika-10 kabanata, nagbibigay inspirasyon sa isang buong bansa. Lumipas ang oras. Tumanda si Miguel, ngunit nanatiling bata ang kanyang espiritu. Karaniwang nakikita siyang naglalakad na naka-flip-flop sa mga social projects na tinustusan niya, nakikipag-usap sa mga bata, tinuturuan silang mangarap. Sa Pilipinas, ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtagumpayan. Binanggit ng mga aklat sa paaralan ang kanyang kwento bilang isang halimbawa. Ginawa ang mga pelikula, ibinigay ang mga lektura, ngunit para sa kanya walang tatalo sa emosyon na makita ang isang tao pagkaraan ng mga taon na nagsasabing, "Miguel, dahil sa kwento mo kaya hindi ako sumuko." Naunawaan niya na ang pagiging isang milyonaryo ay, kung tutuusin, higit pa sa pag-iipon ng kayamanan. Ito ay tungkol sa kung ano ang ginawa sa kanila. Ito ay tungkol sa legacy na naiwan. Tungkol sa kung paano itinanim ang pag-asa kung saan dati ay kawalan lamang ng pag-asa. Iniwan ni Miguel ang buhay na ito ng mahinahon, payapa. Simple lang ang huling mensahe niya sa mundo, nakasulat sa isang papel na dilaw na sa edad. Kung may pangarap ka, protektahan mo ito. Kung gutom ka sa pagbabago, pakainin mo ito ng trabaho at huwag na huwag kang maniwala na napakaliit mo para gumawa ng magagandang bagay. At kaya, mula sa nakalimutang pampang ng isang maruming ilog hanggang sa ginintuang bulwagan ng tagumpay, itinuro ni Miguel sa buong mundo na ang tunay na kayamanan ay hindi maiiwasang nagmumula sa puso. Ngayon ay nakita mo na kung paano naging milyonaryo ang isang street vendor dito sa Pilipinas. Ipinapakita nito na sa dedikasyon, diskarte at tiyaga makakamit ng sinuman ang kalayaan sa pananalapi. Kung gusto mo ring malaman kung paano baguhin ang iyong buhay pinansyal, huwag palampasin yung among mga susunod na video. Mag-sign up ngayon at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng una. Aling bahagi ng kwento ng nagtitinda sa kalye na ito ang higit na nagbigay inspirasyon sa iyo? Iwanan ang iyong komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga ideya kung
Paano mo mailalapat ang mga turong ito sa iyong sariling paglalakbay sa pananalapi?